Okay mga Lods, welcome back to another content. And for this video po, magkakaroon po tayo ng political audit sa content ni Alfredo Guzman versus Christian Esguerra. Kung di niyo po kilala mo si Kuya Alfred po ay isa sa mga hardcore BBM supporter. Yan talaga, parang Robin Padilla yan ng BBM. Kahit sunugin mo yan, mag-aamoy Marcos yan. Joke lang. Nakikinig ako sa kanya kasi natutuwa ako, may dinibate ang DDS. Tapos nagparamihan sila ng alam tungkol sa mga achievement ng dalawang sinusuportahan nila. Nagulat ako, nanalo siya. Napahiya yung lalaki, hindi na bumalik eh. Anyway, let's listen in sa kanya. Makita natin na tunay na kahit papano nagkakaisa na. Ang pink, ang dilaw, makakaupo sa 22 na wala nang makaupong mga Duterte. Bagamat ako'y naniniwala, kung hindi si Inday Sayad ang tatakbo sa 2028, wala na talagang Duterte makakaupo. Hindi, ang nakakatakot kasi dyan, may plan B kasi ang mga Duterte, si Baste. Pansinin niyo si Baste, kung magsalita siya parang Duterte. Kung umasta siya parang Duterte, 'di ba? So ano yung point ko ron? Ang point ko ron, miski mawala si Sara Duterte, hindi pa rin guaranteed na hindi pwedeng umupo ang isang Duterte. Si Pulong nandyan pa, di ba? So ibig sabihin, kung alam niyo naman dito sa Pilipinas, identity politics yung pinaglalaban natin. So ibig sabihin, merong tayong reason na maging mabait tayo sa isa't isa. Ako kakamping ako, alam niyo naman yan, okay? Pero hindi naman siguro kahit sunugin ako, Lenny ako, hindi ganon. Pero I tolerate or I give chance to this government na tapusin yung termino ng ayos. Kuha nyo. Due date, yun yung sinasabi ko sa inyo, may due date yung aking pasensya dito sa gobyerno natin, kay Pangulong Marcos. Kita nyo, hindi ko siya binabanatan ng sobra. I criticize, konti lang. Bakit? Kasi hindi pa tapos eh. History will judge him pagkatapos ng kanyang termino. So far, may maganda, may pangit. Pero doon na lang natin sa dulo pag-usapan yan. Okay? Kunyari, i-quote ko si Isko Moreno. Isko Moreno said, walang direktang nagliling sa Pangulo ng mga flood control issue. I-quote ko si Lacson, walang ebidensya na dumidirekta sa Pangulo. Si Isko, tumakbo yan kalaban ni BBM nung araw, 'di ba? Naalala nyo naman yan. Si Lacson naman, yan, walang pork barrel yan. Wala yan talagang makukuha kung suportahan niya o hindi ang Pangulo, 'di ba? So ano yung pinopoint ko rito mga Lods? Ang pinopoint ko rito, dapat nating i-judge ang Pangulo pag natapos na yung termino. Pero habang hindi pa, konting patience lang. Kasi sobra na yung banat sa kanya. Ako nakita ko yon, yung panglalapastangan sa kanya. Okay lang na i-criticize mo pero para siraan mo yung bangag. Ang tumitira pa si Rodrigo, tas pag nung kinall out siya, bigla na lang binawi, di ba? May bangag. Di ba siya yung nagsimula nun eh? O kita mo nasan siya ngayon. Anyway, leader pala. Anyway, tumbukin natin yung point ni ni kapatid na Alfred, ni Kuya Alfred. Let's go. At ako'y naniniwala rin na talagang si Inday Sayad, talagang tatakas na lang ito at hindi naman talaga ito makakaupo, no? Pero meron silang Barbie Baste na ilalaban. Totoo. Ngayon, maganda sana kung sa basketball, tatambakan natin yan dahil sa pagkakaisa at makita natin na tunay na kahit papano, nagkakaisa na. Yan yung kailangan natin ngayon sa mga kaibigan nating BBM supporters. Kita mo, kami na lang nila Boss Mike banatan kami talaga nung unity. Banatan kami, pero magkakaibigan na kami ngayon. Bakit? Kasi iisa yung goal namin sila gusto nilang ayusin yung legacy ng BBM. Ako naman, nandito ako para at the very least, I will criticize on the right time. Insofar as may maganda, may pangit, yung gets nyo. Pero halimbawa sa flood control, sa tingin ko, kulang pa pero it's being handled pretty well. Kasi relative dun sa mga ibang mga administration. Isipin nyo na lang din sa Marcos Highway.
from Gloria Macapagal Arroyo to Marcos, laging binabaha rito. Ibig sabihin talaga, kung may flood control issue dyan, laging binubulsa yun. So what's wrong for me to wait? Wait a little bit of time. Konti na lang naman eh. Tingnan natin kung mapapakulong niya lahat ng dapat mapakulong, di ba? Yun eh. Yun yung iniintay ko eh. I'm sure kayo ding mga BBM supporters sinusuportahan yun eh. Pero may due date ako. Okay, tuloy natin. Ang pink, ang dilaw, at nawawala na yung ating dating mga away-awayan na yan. Kung si Kita nyo, umattend pa ako doon sa libing ni Mima. Di ba parang get together ko yun kasama yung mga BBM supporter. Andun sila Boss Mike, sila Melo, yung ibang mga West Philippines na tao, sila Cap, nandun lahat. Rapi Tulpo nandun. So nagkakaisa kami kasi isang community na lang tayo eh. Kayong mga DDS, welcome din kayong umanib sa amin. Welcome na welcome! Wala kang galit-galit, hindi tayo galit-galit. Pero syempre, nyo naman, isipin nyo lang din yung pinaglalaban namin. Lahat kami rito, hindi lang Pink, BBM. Gusto namin lahat is makatapos si BBM ng maayos. Diba? Yun na lang eh. Konti na lang eh. Konting tiis na lang eh. And yung pagdating ng eleksyon, magkaisa-isa tayo na wag nang pabalikin ng mga Duterte. Diba? Kasi magulo yung mga tao na yan eh. Gusto nyo bang magulo yung bansa natin ulit? Diba? Wag na. Hayaan nyo na. Kung gusto nilang magdemandahan ng, kunyari, natapos na sila. Marcos Duterte, at least as private citizen na lang, magdemandahan kayo dyan hanggang bukas. O, tuloy natin. First Lady nga at si Chris, si Chris Aquino, di ba? Dinalaw si First Lady, di ba? Bakit hindi na lang magkaisa, no? At ito rin naman ang pananaw ng maraming mga pink at mga dilawan na ating mga kaibigan. At ito yung ating pinahalagahan, ha? To be fair with them, pinapahalagahan natin itong mga pananaw na ito na tayo ay nagkakaisa sa isang layunin na wala nang maupong Fedtaboy, wala nang maupong mga Duterte. No? Kaya lang, sa ginagawa nitong si Christian Esguerra, parang china-challenge kaming mga loyalista. Ito ngayon ang pakiramdam namin sa mga dilawan. Parang china-challenge kami. Kung yan ang mangyayari, baka talagang ano. Hindi, yung opinion naman ni Christian, sa kanya yon. Pero karamihan sa amin, Lods, hindi kami galit sa mga loyalista. Actually, kaibigan namin lahat yan. Literal na kaibigan ko yung mga loyalista. Sana kinukonsider nila akong kaibigan. Pero ano yan, sila yung tropahan nila si Sir Mike. Sana itong si Boss Alfred, maging kaibigan ko rin to. Pero pagka nagkataon na may kakalaban kami sa politika, syempre magkakaroon kami ng diskusyon dyan. Pero walang personalan, di ba? Ang problema kasi dun sa ano ni Christian kasi, gumatong siya doon sa already sobrang laking fire na ginawa ng mga DDS kay Pangulong Marcos. Kay Pangulong Marcos kasi ngayon, nasa legacy building na siya. And credit sa kanya kasi napakaganda nung iiwan niyang legacy kung mapapakulong niya yung mga tao na dapat ipakulong bago umabot ng due date. Diba? Ako may due date ako sa kanya eh. Diba? Sana lang umabot ton. Anyway, tuloy natin. Magkakaharapan tayo sa 2028. Tulad yan ng sinabi ko, ako naman, pro-Philippines ako. Wala na ako sa kulay. Kaya lang, yung sasabihin mong tanga yung Pangulo namin, teka lang, Christian Esguerra, sino ka ba? Diba, mukha ka pro-Philippines na loyalista. Okay lang yun, kuya. Ikaw naman, no? Namang mas tanga. Ako nga, pro-Philippines ako na pink. Mas pink yung aking paniniwala. Well, that's me, Hindi ko sinasabing kopyahin nyo ko. Pero in time, kung sa tingin nyo tama si Nico David, you are welcome to join. The pool is open. Ika nga. The room is wide. The playground is open. Let's go. Sali kayo. Kahit DDS kayo, welcome kayong sumama sa community na binubuo ng mga BBM, Pinks, lahat yan. Magkakaisa tayo, mga trilyanista. Tulad nga ng sinabi ni Top 1. Ipakita mo nga sa amin kung nagbubuwis ka talaga ng tao. Ayan, ano ko dyan. Ayoko yung criticism na ganyan. In fairness kay Christian, I think he's a good taxpayer. Siguro, binabanat yan ng mga BBM vloggers because of the issue dati ng
ng mga Duterte sa kanila. Siguro, I don't know, pero I think si Christian Esguerra is a good taxpayer. I have nothing against that. Pero doon sa sinabi ni Kuya Alfred, and talagang kinlip ko yun, yung pagkakaisa ang kailangan natin sa 2020. Tuloy lang Tama? natin. Kung mo lang, di ba? Fake news. Tulad doon, pinagpipilitan mo na i-demanda si Martin Romualdez, wala ka namang ebidensya. Ang pinagpipilitan mong ebidensya, ang sinabing maleta. O yan yung nangyari nga kay it's up in the air yung kay Martin Romualdez. Ako, I wish everyone a good life. Pero kung may ginawa talagang mali, dapat managot. Ganun lang naman yung punto ko dyan eh. Hindi ko nga alam kung bakit ako yung pinagbibintangan na number 1 na supporter ni Martin Romualdez. Mas matikas pa yung stand ni Kuya Alfred eh. Pitan mo na, may alam ang Pangulo dahil siya ang Pangulo. Tanga ka ba? Sa dami ng tinatrabaho ng Pangulo, kaya nga naka-delegate yan sa kanyang mga secretaries. Hindi lahat ng ginagawa ng secretaries agad-agad malalaman niya. Tama. Baka nakakalimutan mo. Ang Pangulong PBBM lang ang tanging presidente nagpa-imbestiga sa flood control. Correct. Yan ang totoo yan. And we will end here. Nakuha naman natin yung point ni Kuya Alfred dito. Sa tingin ko kasi, you can let history criticize si BBM. Ang bigyan nyo lang ng konti pang panahon. Konti na lang naman yun. Maghintay na kayo. Wag nyo na munang gatungan yung hatred ng mga DDS. Kasi hindi talaga nakakatulong yan dun sa legacy building ni PBBM. In fairness sa kanya, tama yung sinabi ni Kuya Alfred. Ang tagal ko na dito sa Marcos Highway, 20 years na ako rito. And na-realize ko na may pondo palang nilalaan ang gobyerno for flood control. Kung laging bumabaha rito sa amin, ibig sabihin, hindi yun na-utilize ng tama. Sure, hindi na kasing worse nung mga baha before, pero nagbabaha pa rin siya. Katulad lang recently lang ngayon na umulan ng malakas, bumaha ng lagpas bewang. Ibig sabihin, may kakulangan sa pag-distribute ng budget. And we have to thank BBM for showing us that there is a problem as big as that. O ngayon, yung system lost naman. Banat, yun lang naman po. Gaya mga lods.